We wanted to talk first about yung mga political blocks, di ba? Yung mga iba't ibang mga grupo, iba't ibang kampo going into 2026. Una, sino ba yung mga yan and what can we expect from Yeah. 2026 from each of yung mga major political blocks, yung mga players na nakita nating gumalaw at nagbanggaan over the last year? Well, siguro kung titingnan natin yung mga hanay, di ba? Unang-una, ang mga partido. Yung iba sa mga partido, may dalawang uri yun sinasabi. Well, actually, tatlong tipo ng partido. Yung una, yung mga tinatawag natin mga traditional parties na may inaasahang pamilya o mga dati nang nasa politika na silang pumupondo o nagbibigay ng mga resources sa partido. Siguro sa kategory na ito ang liberal. Dati umaasa sila sa mga Rojas, Luneta. Yeah. Ang nationalista na umaasa sa mga Villar. Villar. And then meron yung mga partido na masasabi natin na parang mga subsidiary ng malalaking kumpanya. So, hindi, sa totoo lang, you know, Yeah. so for example, NPC is actually a subsidiary of San Miguel Corporation. Mhm. NUP. And National Unity Party is kay Mr. Rason, hindi ba? And alam mo yung NP na rin, is it Villar Group of Companies or Villar Family? Maybe both, di ba? Yeah. So actually sa mga old style na partido na umaasa lamang sa mai-raise ng mga leader nila, siguro nandun pa rin ang mga liberal and to a certain extent PDP, Mhm. di ba? Dahil hindi naman mga negosyante ang talagang namumuno dito, mga politiko pa rin. Then there are, shall we say, yung mga ideological parties. Doon kasama yung kagrupo ni Barry sa Akbayan. diba? At ang mga matatalik nilang kaibigan sa Bayan Muna at iba pang partido na kung saan ang nagbubuo sa partido o nagbibigay ng kahalagaan sa kanila yung mga ideya nila, yung mga panindigan nila sa mga issue. And then of course, there are individual families na may hawak, may hatak, may kakayahan. So in the past, there would be, for example, Mrs. Arroyo, Yeah. dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at lakas NUCD. Although ngayon parang na-take over ito ng mga Romualdez, hindi ba? So may question mark ngayon, sino ba talaga namumuno sa grupo na yon? At una lumobo siya, tapos ngayon medyo Lumiit na naman. kasi pupunta ang mga tao, finally, it's about 3 years overdue sa partido mismo ng presidente, Yeah. yung Partido Federal. Yeah. Di ba? Yung hugpong ng kasulukuyang vice presidente, for some reason, was never able to really take off. It remained a regional party actually. Regional player lamang siya. So, masasabi natin sa mga partido, yun ang mga medyo may dating. Siyempre, may mga local leaders na depende sa region na pupuntahan mo. May mga pamilya na talagang sila nagmamando sa lugar na yon. Ang interesting sa panahon natin ngayon, ang mga dating parang umalis sa eksena, kailangan natin balikan ng konti yung nakaraan. Ang parang mga garantor ng demokrasya natin nung pagkatapos ng EDSA, hindi mga partido, kundi mga malalaking sektor sa lipunan. Media, Okay. Iglesia Katolika, Mhm. militar, di ba? Lahat sila, in a sense, yung ginagamit na term ng press, yung mga gatekeepers. Sila parang bumabakod sa demokrasya natin. At kung
mukhang tagilid dito, pumapasok sila sa eksena para magkasundo kung ano ba ang dapat mangyari. Yun ang parang naging unique sa demokrasya natin. Over time, unti-unting medyo gumuho ang kakayahan o impluwensya ng iba nito. For example, ang mga obispo naging mahina dahil nung panahon ni President Arroyo, masyado marami sa kanilang tumanggap ng mga pahero o mga, di ba? Manolo, I just want to remember that. I remember si Manolo wrote something very, very controversial. He called the CBCP during the time of GMA as Congressman in Casox. So talagang O kaya May- also known as Mitsubishops. meron kaming mga, I think if I'm not mistaken, Manolo, we had some Opus Dei members who were insulted by your description of the bishops as congressmen in Casox, di ba? But that was, in fact, there was another term for them, the Malacanang Archdiocese, Malacanang Diocese, right? But over time, nag-iba na rin ito dahil may bagong henerasyon ng mga obispo ang pumasok. And hindi na sila dumidikit sa poder. And in fact, bumalik sila sa siguro yung tradisyon ng simbahan na sila mismo ang magko-call out sa mga namumuno, di ba? So nandito si Archbishop David and others. Yeah. Si Cardinal David. Ngayon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lumakas din ang parang ang desisyon or panindigan ng mga general na hindi sila makikihalo sa politika. Okay. This is actually something that started after 2016, and I think yung the unsung hero here is Nonong Cruz, yung dating Defense Secretary. Ginawa niyang napaka-professional ang Armed Department Forces. of National Defense and ang Armed Forces. At ang mentalidad mismo ng mga general pumunta sa tinatawag na external defense. Ano bang gagawin natin sa China? Ano bang gagawin natin sa mga borders at sa mga sa dagat natin? And less focused on fighting insurgency dahil medyo humina na rin yung communist rebellion sa ating bansa. So in a sense, pumasok sa eksena ang mga sundalo hindi upang sabihin sino ang dapat maging presidente, kundi para sabihin na sa mga bagay na politika, hindi kami makikialam, which is a political act in itself, sa totoo lang. 'Di ba? Na hindi na kayo makikisawsaw sa politika. And in fact, they also refused to take part in the war on drugs. Yeah. Di ba? Right. So hindi sila walang bahid nung patayan dun sa war of drugs na nagmantsa sa mga sundalo. And I will say na yung the other part of our government na very professional ay ang Department of Foreign Affairs. Dahil napakahirap nung entrance exam para sa mga CSO, diplomats yeah. natin. So talagang may pinag-aralan ng mga yun. FSOs. Talagang may mga tradisyon sila na serbisyo sa bayan at hindi sa sino mang nakaupo na pagsamantala. No? So, dahil doon, yung mga gustong gawin ni dating Pangulong Duterte na kakampi sana tayo ng all the way sa China and that sort of thing, medyo napigilan nila kahit paano. And that has continued. No? So what I'm saying is, kung titingnan mo ang mga panig na mabigat o magiging mabigat sa habang palapit tayo sa susunod na halalan, meron yung mga talagang political na grupo at meron din mga grupo na may political influence na hindi naman sila mga politiko mismo. Yeah. Ngunit hindi mo pwedeng i-etchapuera sa usapan kung Yeah. anong mangyayari sa atin. Ako tingin ko, naging very apparent yan in the last few months. Yung mga efforts to actually call for an ouster. Right, And right. a succession. Pero, Yes, Barry, you're absolutely right. Because doon nakita mo yung
yung parang bumalik sa expectations ng mga tao sa mga institusyon na yon after 1986 na hindi sila pipili ng pinuno, ngunit sila magpipigil kung merong gusto magsamantala. Okay. Hindi ba? And I think that's a very powerful example. And so in a sense, yung pwede ng paglaruan ng mga politiko, maliit lang na parang sandbox. Doon lang sila pwede maglaro-laro sa isa't isa at hindi kakalat ang gulo at hindi kakalat ang risko, di ba? Manolo, I have a question for you. You've mentioned a number of groupings, parties and non-parties, including the church. Is it an oversimplification right now? Because most of the commentators are just lumping up the different parties and groups into just the Marcos forces, the Duterte forces, and the yellow and pink forces. Well, of course, you have to remember there's red, di ba? Right. So, I think the oversimplification is na nandun naman talaga mga grupo na yon, but halos 50% ng mga magiging botante ay none of the above. Yeah. Yun ang medyo By 50%, who are you referring to? ito yung mga, kung titingnan mo yung mga most recent surveys, and WR Undecideds. numero is the most recent, yung mga none of the above talaga, hindi kami So hindi these are the kami undecided. undecided or di ba, yung unaffiliated. Yeah. And the 50%, the undecided are mostly in what generation do they belong to? Is it, can you classify them according to generation, or I think it's basically the across youth the vote? board, but yung I think the younger you are or the more na The more indifferent you are? independent. Oo. Hindi naman indifferent, but I think it's more kung titingnan mo yung mga tanong na or yung phrasing ng WR numero at yung mga ibang survey firms, talagang ayaw nila o hindi sila sang-ayon dun. So but Hindi what are you sila- looking at, Manolo? I think they're just waiting to see, di ba? Mhm. So, in other words, hindi pa sila handang pumusta sino man, Okay. kanino man, di ba? And that's almost And 50%. I think this is bigger than at any time in recent memory. Yeah. And if there's such a huge undecided percentage, should we be concerned with it? That they Of have no course. affinity towards And any? I'm sure everyone is concerned with it. Because, alam mo dati, nung papasok tayo sa 2022, the conventional wisdom is 1/3 was yung dilaw at pink, 1/3 is pro Digong, and maybe another third is pro Marcos. Ang nangyari nung nagsama-sama ang mga Marcos at Duterte, nasapawan lahat. But since then, parang lahat may tama eh. Mhm. O lahat, or mas nasabi natin, naging skeptical ang nakakarami sa lahat ng mga dating nakikilahok sa politika. And you can understand why. Dahil ano yung news natin over the past 6 months basically, na this is the worst scandal pagdating sa corruption in our history. I mean, it's in a sense it's worse than even in the 1980s. Dahil ang daming sangkot, ang daming perang binulsa, at parang halos walang nakakapigil at halos wala na rin makakasabi na malinis ang kanilang kamay. Okay. So on one hand, yung mga nagsasabi na kailangan natin ng malinis na pamahalaan, napatunayan na ang hina pala nila. In other words, anong kaya nilang gawin? Sino makukumbinsin nila? At yung mga iba naman, lahat, kasangkot, kasabwat, paano naman susundan o bakit ka pupusta sa mga yan na ang linaw naman na, di ba?
binulsa nila at dami nilang ginawa na mali. May tanong lang ako, Barin Manolo. Was that survey taken before the flood control scam erupted or After. after? It was after. This was So- recent. So Mm. the decision not to be identified with any group, was that possibly a result of all this widespread corruption that they couldn't trust any political aggregation? And That's what I they've think. stained everyone as corrupt, so why should I belong to any one group? Oh, because ang lawak ang lawak, and I mean kung babalikan natin yung WR numero findings, and you should invite them to your show. Pinupulot ko lang ito from memory, no? Ang malinaw, for example, pumusta ang Pangulo na kung siya ang mag-i-expose ng problema at siya ang maghahabol at siyang tuturo sa mga kasangkot na mangunguna siya sa public opinion. That in other words, he could get the public on his side. Ang problema, when this survey came out as of November this year, may command responsibility, and tingin ng karamihan, whether it's number 1, number 2, or number 3, kahit paano, may pananagutan pa rin ng Pangulo. So in that sense, he lost his gamble. You know, On the other hand, wala rin naman ang masasabing nanalo dahil lahat na nadapuan ng putik. You know, 3 episodes ago, Manolo, we had Abby Valti here as guest, no? Your fellow USEC in the government. And a question to us was, did President Marcos really anticipate the full consequence of his declaration? Was it a comms ops, just purely a comms ops, without recognizing the fact that his own allies and even his own relatives might be involved? Or was it really a well thought out plan to expose flood control corruption? Sa akin, it was, if you remember, actually, ang girian, there was an actual confrontation between the president and the speaker that was happening long before July of this year. Di ba, sa atin, natatandaan lang natin na lumabas siya nung SONA at dinuro-duro niya ang mga kongresista at sabi niya, kayong may kasalanan nito. But let's not forget, a year or even a year and a half before this, talagang umaangal na ang Pangulo at sinasabi niya, grabe naman itong budget na binibigay niyo sa akin. And in fact, he had to veto large parts of it. And in a sense, baka hindi masyado napansin ng tao nung panahon na yun dahil there's nothing more boring than a budget story. Hindi ba? Sa totoo lamang, the budget talagang, I mean, talk about the term nosebleed, talagang mano-nosebleed ka sa mga termino at lahat mo yun. But, the fact was na, I heard people saying na in private, the president was going, grabe naman ito, walang hiya sila. And the joke at the time, and this was last year was na alam mo, pag pati ang Marcos na shock sa corruption, talagang grabe siguro nangyari. Diba? But seriously, it was out in public. Talagang umaangal ang presidente, galit siya sa mga kongresista dahil hingi ng mga kongresista at bigay ng bigay sa sarili nila sa budget, and even the president was striking it out. So that when it got to July, and ano ba yung July na yun? That was the first SONA pagkatapos nung midterm election kung saan, ayon sa ating kasaysayan at tradisyon na sa ating politika, referendum sa nakaupong Pangulo. And the fact is na everyone considers na natalo ang Pangulo sa referendum na ito. Yeah. Now, I was telling everyone na talo nga siya, but hindi siya sobrang natalo dahil kahit nanalo ang kampo ng vice-presidente, mahina ang mga manok niya, kaya iilan lamang ang nakalusot. In other words, if she had had a strong slate,
with everything going for her, may backlash because of the arrest ni dating Pangulong Duterte dahil medyo wala nang amorang tao sa Pangulo. It was the oppositions to lose. Mahina pa rin ang mga tinakbo niya so that some of them had no chance in hell of ever being elected to the Senate. Dahil ang sukatan dito, Senado resulta sa Senado. So, kahit paano, kahit hindi exciting, kahit hindi coordinated, kahit walang mensahe ang administration slate, dahil ang napakarami sa kanila ay mga veteranong talagang proven vote getters, overall, mas marami pa rin ang nahalal mula sa kampo ng presidente kaysa sa opposition. So it wasn't the victory for the vice president that it could have been. Okay. Still, everyone knew. Ako, gusto kong tutukan yung tungkol kay VP Sara. Kasi so far, yun nga the president is weak. Pero so far, the vice president, who normally, yan yung isipin nating logical rallying point para sa mga taong dissatisfied with an incumbent, has not been able to actually gather din the critical mass necessary for that. I'll disagree that he's weak, dahil nasa kanya pa rin ang police power. True. Oo. At ang hinihintay lang naman ng mga tao, pwede mong sabihin, and I don't think I'm being unfair, na kahit pumusta ang presidente, sinubukan niya mauna sa istorya, at siya na mismo ang nagsabi na maraming kailangang ikulong, puro bula lang ito para sa tao hanggang merong makukulong. Yeah, totoo. Hanggang merong i-aresto, at yung pa rin ang hinihintay. Now, Okay. if that happens, I wonder if everyone will say na mahina pa rin siya. Yeah. Because the simple fact na pwede merong kang pinadampot at biglang nandun na sila sa isang selda sa krame or whatever, shows, number one, sumusunod pa rin sa kautusan ng Pangulo ang PNP, na kung saan dapat pinakamalakas ang mga Duterte, by the way, di ba? Dahil talagang inanagaan sila ng mga Duterte. Number two, na ang driver pa rin ng mga events ang Pangulo. Dahil if you remember, the one thing he never lost, and this goes back to yung tanong ni Edwin, it was planned. It was systematic. It was working. Nagsona siya, tapos nag-revelation sino yung mga top contractors. Pagkatapos nun, pumunta na sa Senate President ng panahon na yon, si Chis Escudero, tapos yung mga ibang mga kongresista. And ever since then, every couple of weeks, merong bagong pasabog at bumabalik kahit paano yung kwento sa mga expose na ginawa ng Pangulo. So, Manolo, are you saying that... Sorry, Manolo, go ahead. Go ahead. Are you saying that all these are planned, even the prosecution and the discovery of crimes the corruption and committed by his allies? Do you say that those are all planned, that he's willing to risk political capital by going after his own political allies? Well, they're allies and they're allies because you remember yung from Antipolo, yung congressman from Antipolo, Iñárez? Uno. Okay. Si Ronnie Puno, always listen to Ronnie Puno dahil yun ang talagang wise sa nangyayari sa mundo. And very early on, inano na ni Ronnie Puno. Alam nyo, ang may kasalanan dito, si Cheese. At si Congressman so-and-so. Saldi? Walang kinalaman dito ang speaker at walang kinalaman dito si Grace po. Yung dalawang yun ang dapat managot. Yun ang mensahe sa lahat. Hindi ba? Na obviously, meron kang kailangan gawing mga human sacrifice dahil galit na ang tao. But kung magiging masunurin at
dumikit sila sa palasyo, iilan lamang ang sasampulan. Di ba? But everything has a political cost too, and the cost currently that has been proven by the survey is Marcos did not benefit from all this plans that you mentioned. That's where I think ang malinaw na lesson dito, it was a beautifully organized and orchestrated and up to now operation based on the fact na kontrolado mo ang media. Ang problema, ang media ngayon wala nang influence and reach compared to the media of yesterday. You're referring to the traditional media. Traditional, any types of media actually, Edwin, because tingnan mo ano mang ginawa ng presidente. Sabi ko, tingnan mo yung mga gawain niya in recent weeks. May vlog na siya, and then he stopped holding press conferences and he started talking directly to the people. But social media is so amorphous that Pero, yeah. you cannot control. You can control the traditional media, but social media is anyone like me and Barry can set up their own podcast and decide to throw in our opinion, and it Absolutely. becomes In part which of case, that. masasapawan ang Palas podcast, di ba? Yeah. In which case, kala nila, kontrolado nila ang mga mainstream media outfits. Right. And to a certain extent, they know how to do it very well. Problema, wala na yung audience katulad ng dati.